Mga kabiyaya, mga kakwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At yan, may galab shoutout sa mga legit lover cards natin. No, so eto, may mga video po tayong pag-uusapan na mapatungkol sa issue ni Joey De Leon at Buboy Villar at Isko Moreno, no. So bali ang dami natin, tsaka may mga tatalakayin din tayong iba mapatungkol din kay Tito Soto. At ngayon, ganito pala yung ugali ni Tito Soto, no? So nagulat din ako talaga sa ginawa niyang to. At yung kay Buboy Villar, no? Na nakita nyo naman dyan sa thumbnail na kung saan ay napag-utusan lang ba si Buboy Villar sa kanyang parinig or patama kay Sir Joey De Leon. So ating tatalakayin yan dito. Syempre, bago natin simulan, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, simulan na natin. Nabubulol na naman ako. So unahin po natin tong yung supporters ni Isko Moreno ata to. No, so pinusto ng 3:34 PM August 23, 2023. So dito sabi niya, kahit nga sa kanila nagpapasalamat yung contestant ng Itbulaga, pinupuri pa rin sila ni Isko. At walang sinabing hindi maganda si Isko na kahit anong hindi maganda, kahit minsan tapos gagaguhin ng tarantadong Joey na yan. Bawat kilos ni Isko, pinapansin niya. So may yung dulo po, medyo brutal po yung pagkakamura, no. So ito, hinahanap ko tong post na to kasi pwede tong kapag ganito mga mura, pwede itong makasuhan po, no. So hinahanap ko yung post na ipadala natin kay Henyo Master. Kasi ito ang bobo lang kasi talaga ng mga supporters ng generic Nate Bulaga. Kasi sa totoo lang po, yung nangyayari ngayon ng mga post ni Sir Joey De Leon ay pang sarili niya po 'yun. Niya po 'yun, emotion niya po 'yun yung pinopost niya. Sa totoo lang, never niya naman talagang pinatamaan ang mga host or mga artista, no, sa generic Nate Bulaga. Bagkos yung mga post niya na patama po yan sa production, sa Tape INC at sa mismong Halusus Brothers. Ayan lang yung hindi maintindihan nila. Ayun yung mahirap sa kanila, no. So ulitin ko, no. Ito yung sinabi ng basher. Kahit nga sa kanila nagpapasalamat yung contestant ng Itbulaga, pinupuri pa rin sila ni Isko at wala sinabing hindi maganda si Isko na kahit anong hindi maganda, kahit minsan tapos gagaguhin at tatarantaduhin ni Joey na yan. Bawat kilos ni Isko, pinapansin niya. Puchi ina niya, no? Sabi nung basher, hindi ako. So ito yung minura pa si Sir Joey De Leon dito sa post niya na to. Ewan ko sinong supporters ni Isko Moreno to, no. Yaan na lang natin yan. So ito naman, dito naman tayo kay Jose Manalo. Ito naman yung, ewan ko, baka binigyan na naman to ng issue ng supporters ng kabila, no. So ito po ang sabi ni Jose Manalo, mababasa nyo dyan sa screen, huwag mong sabihing wala kang pinag-aralan. Maaaring hindi ka nakatapos ng pag-aaral pero meron kang pinag-aralan dahil ang pag-aaral ang katalinuhan at kabaitan ay nakukuha sa loob ng tahanan. Alam nyo, relate ako dito. Kasi ako hindi naman ako hindi naman ako nakapag-tapos ng pag-aaral, no. So relate ako dito sa post ni Mayor Jose Manalo na hindi matalo-talo dahil pinanganak na manalo, no. Grabe. At ayun nga po pala, pinagkaguluhan si Jose Manalo or si Mayor Jose Manalo sa arena. Grabe daw yung sigawan. Siguro napanood nyo na yung video, hindi na natin ipanood sa inyo. Grabe daw yung sigawan doon. Talagang ang sinisigaw doon sa arena ay Mayor Jose Manalo ang kanilang tawag dito, ang kanilang isinisigaw. So yun, at mapunta naman tayo doon sa pinost ng Abante, na kung saan ay si Tito Soto. Ito po ay mapatungkol po kay Tito Soto, no? So ito, nagulat talaga. In totoo, hindi naman totaling nagulat kasi alam ko naman na ganito talaga ang pag-uugali ng TVJ.
So ito po, sabi niya, Tito, namigay ng tulong sa mga batang may sakit. No. Ito yung ginagandahan dito kay Tito Soto na kahit wala na siya sa serbisyo na pagiging senator, no, tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong nila. Pagtulong niya sa kapwa natin. No, yun yung dapat tularan ng mga politiko na wala na sa katungkulan. Kasi kadalasan kasi dito, mga kabiyaya, yung mga politiko, kung nagbibigay lang, nakikitaan mo lang talaga sila ng pagtulong or nagpupursige sila sa pagtulong kapag nakaupo na sila sa pwesto. At minsan nga, wala nga, di ba? Minsan hindi mo sila makikitaan ng ganun. So medyo umuulan-ulan. At kung kung napapansin nyo, iba yung background natin, no? Nasa kabilang lupalop kasi tayo ng mundo. Oo, alam nyo naman, maraming naghahanap sa atin. Kaya kailangan natin ng safety first. Oo, shoutout po pala sa mga naghahanap sa akin. Dala nyo ako ng pandesal. So ito yung mga sinabi ni Tito Soto. Or ito yung post ng Abante. Nahabag ang nahabag at nagbigay ng tulong si dating Senate President Tito Soto sa mga batang may sakit at sa murang edad ay nagme-maintenance na. Nung Huwebes sa portion ng EAT, nababalawag kayong ganon, bisita ng TBJ at Legit Dabarkads ang mga batang may sakit. Isa-isang sinalaysay ng mga bata at kanilang mga magulang ang hirap nila sa araw-araw para may pambili ng gamot for this maintenance. Mukhang naantig ang puso ni Senator ni Tito Sent na nag-celebrate ng kanyang 75 birthday. Oy, ano nga po pala, Tito Soto, yan, happy birthday po. Sorry, medyo late yung bati ko. Magandang kaarawan po sa inyo, no? Yan, nag-celebrate ng 75 birthday noong August 24, kaya bago matapos ang noontime show ng TV5, ay bigla nitong inanunsyo na tutulungan niya ang mga batang guest nila, bibigyan niya ng tig 25,000. Grabe, laki ng pera na yun, no? Bibigyan ng tig 25,000. So yun guys, may tumawag lang sa atin, no? So yun, bongga talaga ni Tito Sen, kahit nga yung sugod bahay mga kapatid winner nung Miyerkules naman ay tinulungan din niyang mapagamot ang katarak or katarata, no? So ito pa, marami pa dito. Agad niyang pinuntahan sa mga tauhan ni Konsihala Nina Soto, asawa ng pamangkin niyang si Wahoo Soto, ang taong yon para matulungan. Kahit na hindi naman distrito ni Nina ang barangay sa Parañaque City ng taong yon, ay tinulungan nila ito. So yun, grabe talaga, alam nyo. Kaya kami, yung mga supporters ng TBJ, hindi po kami hindi kami nananawang sumuporta sa Tito Vic and Joey, kasi alam niyo yung inspirasyon na nakukuha namin, tsaka yung mga kaalaman at kabutihan na adapt din namin, no. So baka sabihin nyo, sabihin ng mga basher, bakit Jay? Anong ginawa mong kabutihan? Check nyo na lang po dyan sa video kung ano ba. Marami tayo yung video. Mas marami yung nagawa kong kabutihan dyan kaysa sa reaction, no? Kabutihan din naman yung reaction natin. Kaso may mga nasasaktan lang na iba kasi hindi nila tanggap yung mga mga sinasabi natin dito na pawang katotohanan lamang, no? So eto, panoorin natin. Eto yung video. Siguro mas maganda kung boses na lang, no? Ano ko na lang sa inyo yung boses na kung saan ay si Buboy Bilar ay nautusan nga lang ba ng Halusos Brothers. Yan ang ating pakinggan nyo na lang, hindi ko na po sige, ipakita ko na lang sa inyo para mas maganda. Baka kasi sabihin nyo baka mabitin kayo . So ito po yung video mga kadabarkads. Ito, panoorin natin yung live ni Nanay Christy Permine. Shoutout po at credit po ito sa 1PH yan. So ito po, panoorin natin. Pakinggan nyo maigi.
itong si Buboy Villar dahil sa kanyang sinabi na piliin maging better kesa bitter. Alam naman po natin na yung salita pong bitter ay nag-ugat yan sa isang post ni Henyo Master Joey De Leon. Alam po natin yan at alam din natin kung saan nagmumula itong bitter-bitera na teksto ng komento ni Mr. Joey De Leon. Itong si Buboy Villar, hindi ko alam kung siya'y tinuruan dito ni Nanduan o sarili niyang volusyon yung kanyang pagsasabi na piliing maging better kaysa bitter. Na kung tutuusin naman talaga sa totoong buhay, magpaka-real talk tayo. Yun naman talaga ang hinihingi ng isang komunidad na marespeto at madisiplina. Nagkataon lang, Romel at mga kapatid, na ang nagbitiw po ng salitang ito ay talagang mabubutasan din po ng ating mga kababayan dahil sa kanyang mga unang ginawa sa kanilang programa sa tape. Ay, palabasin mo ba na yung contestant, hindi mo kilala, panalo mo, binigyan mo ng mga papremyo, nabuking ka, natauhan mo pala sa iyong negosyo. Yun na nga yung, ito nga yung sinasabi ko noong nakaraan. Kasi yung post ni Buboy Villar na mas okay maging better kaysa maging bitter, although tama naman talaga yun. No? Pero yun kasi ay patama kay Joey De Leon. Ngayon, ito kasi, yung post ni Buboy Villar na yun ay patama din po sa kanya yun. No, at ngayon talagang pinuputakti ng bashing si Buboy Villar dahil sa post niya ito. Kasi kung sa totoosin lang po talaga, yung mga post ni Henyo Master, hindi yan patama sa mga artista, sa mga host ng E8 ng Eat Bulaga or ng Fake Bulaga or ng generic na Eat Bulaga, no. Hindi yan patama diyan sa mga artista na yan kasi naiintindihan ng TBJ at ng Tito Vic and Joey na alam mo yun, trabaho lang yan eh. No? Kaya naintindihan nila yung katayuan ng mga yan. Ngayon, nagtataka ako bakit sagot ng sagot tong mga artista, yung mga host ng Fake Bulaga. So madaling salita, ito kasi may basbas to. Siyempre, hindi naman to ipopost ng isang host. No, hindi ito ipopost kung wala tong walang basbas to at baka nga mamaya inutusan siya ng halusos na sige, banatan mo si Joey De Leon. Pwede mangyari 'yon. 'Di ba? Kasi alam naman ng Halusos Brothers na sila talaga yung pinapatamaan dito ni Joey De Leon, hindi po yung mga artista, hindi po yung mga host. No? So tama po yung sinasabi dito ni Nanay Christy Fermin. So ito po, tuloy natin. Piliing maging better kaysa bitter. Ikaw ba yon, Buboy Villar? Natural, hindi ka bibigyan ng katwiran ng ating mga kababayan na ikaw naman loloko ang magbabato ng ganyang salita. Opo, opo, at saka bumalik sa kanya lahat na alam naman natin na may pinagtutungkulan siya dito. Huwag naman tayo magpaka-plastic. Alam niya na nagsasagutan na sinasagot nila ang mga bato sa kanila na akala nila para sa kanila yun na sila mismo nakakalam sa sarili nila na ay, eto, para sa amin talaga to. Kaya ito naman din ang sagot namin sa mga ganyan. Nakakalungkot, nagsasagutan na talaga ang mga bawat komento. Kaya umulan ng bashing tuloy sa kanya. Okay. Bumalik lahat, ipinakain sa kanya. Akapranggot, nakatulad niyang kapiraso lang. Di ba, tumaas lang ng konti ito sa gasol. Kaya lang, ibinalik sa kanya yon. Katulad yung, pero sa kanya, nag-comment, ikaw ang walang disiplina. Ikaw ang bastos. Yung nanay na nagsasalita pa, tinanggalan mo kagad ng mikropono. Ikaw ba magsasalita tungkol sa bitter at better? Ganon. Tapos, sabi pa sa kanya, ikaw ang dapat pakainin ng salita ng pagiging bitter. Kasi puro kayo biterba dyan, biterbo at biterba kayo. Meron pa nga isa, maganda yung sinabi ng isa, kung si Betong Sumayo ang nagsalita at nagkomento tungkol sa pagiging better at hindi bitter, may intindihan te. Dalawa lang pautang na salita itong si Betong. Kahit kanino. Alam nyo, totoo yun.
Totoo yun mga kadabarkads. Kasi kung si Betong sumayaw pa ang nagsalita ng ganun, pwede pa eh. Hindi mapupuna ng basher yun. Pero kung eto kasi si Buboy, kung di ba naman sandamakmak din to na tanga, no? Isipin, hindi niya naisip na may ginawa siyang issue. Una-una yung say scripted, 'di ba? Na pinamukha niya sa mga tao na hindi niya kilala yung contestant. Tapos pangalawa, yung pambabastos niya sa matanda. Na nagsasalita pa yung matanda, inalisan niya ng mic. O parehas sila ni Isko Moreno dun. Natatandaan niyo yung video natin na may umiiyak na matanda, niyayakap-yakap niya pa. Pero nung sinabing legit Dabarkads kami, basta-basta niya na lang iniwan. No. So, yung ano pala, may tanong pala ako dun sa nag-post na minura si Joey De Leon. Paano mo masasabi na hindi na puro papuri ang TBJ kay Isko Moreno? Kalokohan yung pinagsasabi mo. Huwag kang tanga. So ito, tuloy natin. Paulo Contis at dito kay Buboy Villar at humahalo-halo na sa kanigahan ngayon. Ang paborito mong mayor dati ng Maynila. Diba nga? At nakakalungkot, parang unti-unti na sila nagkakaisa sa pagsagot-sagot sa mga bagay-bagay na dapat pinapawalang bahala na lang nila para hindi na lumaki at hindi babalik sa kanila ang mga komento. Sana gano'n. Yung kasing mga ipinopost naman ni Henyo Master na si Joey De Leon, emosyon niya yon. Ikaw nga, magpalit nga kayo ng lugar. Kayong lahat dyan, mga taga-Tape Bulaga. Magpalit nga kayo ng lugar kung ano ang gagawin ninyo. Ito ang isang tao na nagtatanong sa hangin kung bakit ang pinaghirapan nilang titulo ay napunta sa iba, samantalang sila ito nag-effort at may-ari ng titulo. Ano ang gagawin nyo? Di ba mas masahol pa dyan? Kaya itong Yun nga, no? Totoo yung ngayon sinabi ni Nanay Christy Permi. Nanay Christy Permi na kung pagbalik ta rin ba yung sitwasyon, si Paulo, si Buboy, si Isko Moreno, yung nasa kalagayan ng TBJ. Kung pagbabalik ta rin lang na pinaghirapan nila ng 44 years yung titulong Itbulaga tas gagamitin lang ng kung sino-sino. Ano kaya rin yung mararamdaman? Sa tutusin talaga kahit anong gawin ni Joey De Leon, no, na mga post diyan, yung mga host ng EAT ng Fake Bulaga, hindi yan yung pinapatamaan niya. Pinapatamaan niya rito yung halusos, yung tape INC. Ewan ko ba kung bakit sagot tong mga artista na to. Pero sige, sumagot lang kayo ng sumagot. Ang dami naming content. Totoo yan. Ang dami naming lalo lang kayong lalangawin sa live nyo, sa YouTube nyo, no, sa mga live nyo sa Facebook, na kahit 100k followers kayo dyan, 300, 500 lang yung nanonood. Nung nakaraan, naka 1k nga. Ewan ko, baka nag-boosting kayo. Ewan ko ba, di ko alam pero malay natin, mapera kayo, pwede nyong gawin yan. No? Ewan ko ba dito sa mga host na to, ano na rin no? Nagiging kaugali na rin nila yung amo nila. Bagay, sabi nga ng mga matatanda, kapag ang pagkain galing sa pagnanakaw, yung mga kakain daw nun ay magiging magnanakaw rin daw. Baka ganun yung nangyayari sa generic na Itbulaga. Kaya syempre galing sa bulsa ng alusos yung pinapasahod sa inyo, pinangkakain nyo din yan, baka nahahawaan na nga or baka talagang pera-pera na nga lang talaga yung labanan. No, hindi natin alam. Malay nyo. Bukod sa talent fee, eto, 1 million, mag-post ka, banatan mo si Joey De Leon. Malay mo, di ba? Malay natin. So tuloy natin to. Naku amang, huwag ka nang makisali. Kelinggit-linggit mo, keliit-liit mo. Sa'yo talaga yan, sa'yo talaga ibabato pabalik. Kung wala sana, yung pilalabas mong hindi kilala, na kung sino man yon, na nung pala lumabas, natauhan mo pala sa iyong, yung kanyang negosyong parisan. Di sana walang ibabalik sa iyo. Kaso nauna ka nauna ka. Ang butas ay ikaw ang gumawa at yun ang sinisilip sa iyo ngayon.
Diba? Ang gulo-gulo na talaga. Kaya halong-halo na talaga sila nagko-comment ng mga kung ano-ano. Pero dapat talaga sana naintindihan nila yung sinabi ni Joey De Leon, ni Boss Joey De Leon, na parang hindi naman sila ang inaano, yung mga artista nagtatrabaho lang. Yung management ang kalaban nila. Hindi, Totoo yan. Totoo yan. Totoo Oo. yan. Bahagi lang kayo ng mga tao nakakontrahan nila sa katotohanan. Pero kayo, nauunawaan kayo ng Tito Vic and Joey na nagtatrabaho lamang kayo, kaya hindi kayo dapat madamay. Sabi ni Tita Julie Paras, mas nauna pang lumaki ang ulo ni Buboy kesa sa height niya. Real talk yun. Sa pool si Buboy dun, mas una pang lumaki ang ulo ni Buboy kaysa sa katawan niya. Sa pool o, di ba? Si Nanay kay Nanay Christy Permin na nanggaling na hindi naman talaga yung mga artista yung pinapatamaan ni Sir Joey De Leon, ni Henyo Master sa mga cryptic post niya. Kaso ewan ko ba kung bakit nasasaktan tong mga sila Paulo, sila Isko, sila Buboy Bilar, no? Ewan ko na lang. Kung si Willie Rebillame nga hindi nanalo kay Joey De Leon kayo pa kaya? But sino ba kayo para itapat kayo kay Joey De Leon? Sino ba kayo para maging mala Willie Rebillame na isa sa mga lumaban ng debate kay Joey De Leon na hindi naman din nanalo? Hindi ako against kay Willie Rebillame pero parang inuugnay ko lang at kino-connect ko lang sa kanila, no? Isko Moreno, wala yan. Tingnan mo, ginawa puro personal. Diba yung Pepsi, matagal na yan. Ano lang yan. Tawag dito, legendary, ang tawag dyan. May tawag dyan sa ganyang, yung mahaka-haka lang yung, yung ganyan, yung issue ng Pepsi Paloma na yan. Tagal-tagal na yan, pero yun yung inaano nila. Bakit? Yung mga amo nyo, mas masahol yung ginawa yung mga amo nyo, Diba? Alam nyo ba yung mga kaso ng amo nyo? Mas yun talaga. Kasi, yung kung ibabanat nyo kasi sa isang tao, katulad niyan, yung issue kay Pepsi Paloma, kung ibabanat nyo yan sa TBJ, maglabas kayo ng sapat na ebidensya. Yung amo nyo nga, nakulong Diba? O yung isa pang, yung anak ng amo nyo, yung anak na tanggal na sa pagiging congressman kasi napatunayan na nandaya. Yung tatay naman, nakulong. Yun dapat, doon na lang dapat 'di ba? Isipin niyo na ayokong ipagtanggol yung Tepayensi kasi sila rin gumawa rin ng katarantaduhan noon 'di ba? Samantalang yung TBJ haka-haka lang naman yung Pepsi Paloma na yan. Urban legend lang yan. Yun pala, yung salitang urban legend lang yan, yung Pepsi Paloma issue na yan, na mapahanggang ngayon wala naman nagpatunay dyan. Yun yung binabato nyo sa TBJ na butas. Akala nyo naman, porket may paganyan-ganyan kayo, mapapaniwala nyo ang legit Dabber Cards. Hindi. Hindi, promise. Magtatawanan lang talaga namin kayo. So, tuloy natin. Trying hard siya gayahin ng style ni Jose Manalo sa Sugod Bahay Kapatid. Hindi siya nakakatawa. In short, nakakainis siya. Alam mo, hindi mo matatalo. Diyos ko naman, ikaw pa ba ang tatapat kay Jose Manalo? Ang walang katalo-talo dahil ipinanganak na panalo. Naku, Buboy Bilyar, tumabi-tabi ka dyan at makakamatapakan. Kaliit-liit mo kaliit-liit mo. Si Buboy, feeling na akala mo kung sino. May pinatutungkulan naman talaga siya. Akala mo naman sikat na siya. So yun, hanggang doon lang yung video na yun. No? So bali, ganito kasi yan mga Kadabar Cards. Kung matatandaan nyo, lahat ng mga interview kay Buboy Bilar, kay Isko Moreno, diba, puro maririnig nyo doon, puro may respeto, nire-respeto daw nila yung TBJ, di ba? Pero ngayon, unti-unti na lumalabas yung mga pag-uugali ng mga host. Di ba? Unti-unti na lumalabas yung nila, yung salitang mga, alam mo yung mga ugali nilang nakatago. No? Kasi totoo kahit nyo po, kung talagang malawak yung pangunawa nyo,
yung patama ni Joey De Leon, para sa tape INC yun. No? Labas po yung mga artista dun. Pero itong mga artista nasasaktan. Ngayon, itong payo ko sa inyo. Kung nasasaktan kayo sa mga parinig ni Sir Joey De Leon, ay lumayas kayo dyan sa fake Bulaga, sa generic Nate Bulaga. Lumayas kayo dyan. Yan pala yung ano niya. Ayaw nyo palang ayaw nyo parang nasasaktan kayo. Lumayas kayo dyan. Ayaw nyo mabash kayo, lumayas kayo dyan. Ganun lang kadali yun. Diba? Napakasimple lang. Kaso hindi nyo magawa yun sa kadahilanan nga na alam nyo na, pera-pera ang labanan. No. Minsan nananaig sa tao ang pera kaysa sa respeto. Ulitin ko mas nananaig minsan sa mga tao ang pera kaysa sa respeto. Pinapalabas nyo lang sa amin na malaki ang respeto nyo sa TVJ, pero ngayon, pinapakita nyo na wala talaga kayong respeto sa TVJ. Yan ang totoo. Promise. Wala nang halong biro. Real talk lang tayo. No? At doon sa mga vlogger ni Isko Moreno, kung gusto nyong sagutin namin kayo ng mga defenders ng TVJ, medyo gandahan nyo po yung inyong reaction. Huwag idaan sa puro tawa. Dahil katulad nyo lang din ang inyong iniidolo na magjo-joke tapos sila lang din yung tatawa. O ayus-ayusin nyo naman tapos doon kayo bumase sa issue. Huwag sa panglabas na anyo. Kasi kadalasan ang ginagawa nyong reaction puro lang sa panlalait. Paano mo may tuturing na reaction yun? Paano kami gaganahan na rebatan or pansinin namin kayo bukod sa napaka-basura ng channel nyo? Paano hindi masasabing basura? No? Nasa yung iba 30 plus, yung iba 60 or 70K, pero ang views 500, 300. Hindi naman po sa nang lalait, no? Pero syempre, kapag pinatulan kasi namin kayo, eto real talk po tayo, pag pinatulan namin kayo, dadami views nyo, makikilala kayo sa channel namin. So, hindi naman kami ganun katanga. No? So, kailangan, kapag sasagot kami sa inyo, may makukuha din kami ng mga supporters ninyo, di ba? Kaso, wala naman nanonood sa inyo, kagaya nyo lang. Kagaya lang nung generic Nate Bulaga. Oo. Kaya hindi nga namin masyadong pinagpapansin yung generic Nate Bulaga, tutusin, wala naman talagang, sanayin na kami na wala masyadong nanonood dyan. Ngayon, kayo mga vlogger, bukod sa pag medyo nasa 100k subscriber na kayo, tapos yung views nyo hindi bumababa ng mga 20k, no? Baka makumbinsin nyo na kami. Tsaka yung ganda ng deliver ng inyong pagre-reaction, yung inyong pagre-reaction is maayos, no? At may mapupulot kami na aral kahit na kami yung binibira nyo, may mapupulot kami na aral sa inyo, papatulan namin kayo. Pero pag hanggat ganyan kayo, wala kaming mapapala sa inyo, wala kaming makukuha view sa inyo, wala pa kaming matututunan na manggagaling sa inyo. Kaya ayaw namin kayo patulan. At ayun, shoutout po sa lahat dyan kay Sir kay Sir Armin. Ayan, shoutout. Sino pa ba yun? Yan sa Artist GC, mega love shoutout syempre sa TVJ Defenders and TVJ Reactors. So alam nyo na kung sino-sino kayo dyan. Nandyan sila sa description ng kanilang mga link. Pakisubscribe, pakisuportahan po. Nakalimutan ko yung isi-shoutout ko na from Iloilo. Nakalimutan ko yung pangalan. Ilalabas na lang kita dito sa screen. Yan, mega love shoutout sa'yo. Hindi andito yung chat mo sa cellphone na pinagbibideo ko, kaya hindi kita ma-shoutout. So yun, hanggang dito na lang to mga Dabarkads, and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So baka try ko mamaya makapag-live tayo, no? So yun, ingat po kayo palagi, and God bless and peace. Ang ganda ng background ko, no? Siguro litong-lito na siguro yung mga yung mga naghahanap sa akin kung asan ako. Dito po ako sa California, Bikutan, London, Iloilo, Pampanga, Cebu, Mindanao, Parañaque City.
Nilito lalo no? So ingat kayo and peace. Bye-bye.